A Love Through Music, How Songs Became Their Silent Language. Nora Honor Kokoy Laurel. Sa bawat himig ng awitin may lihim na damdamin na hindi kayang sabihin ng mga salita. Para kay Nora Honor at Kokoy Laurel, ang musika ay hindi lamang hanap buhay o libangan, ito ang naging puso ng kanilang pagkakaunawaan, ang naging tulay ng dalawang kaluluwang nagtagpo sa gitna ng entablado. Ang musika ang naging daan upang mabuo ang isang uri ng pagmamahal na hindi kailangang ipagsigawan dahil sapat na ang isang titig, isang linya ng kanta, o isang sabayang hinga sa duet upang ipahiwatig ang lahat ng hindi nila masabi. Sa simula pa lamang makikita mo na ang kakaibang koneksyon nila, isang simpleng awitin lang ang kanilang kinakanta, ngunit sa bawat nota, tila nag-uusap ang kanilang mga puso. Para bang bawat lyrics ay mensaheng inihahatid nila sa isa't isa, at bawat himig ay alaala ng mga sandaling hindi na maibabalik. Para kay Nora Honor, ang musika ay matagal nang naging kanlungan. Mula sa pagiging maliit na batang umaawit sa mga amateur singing contests hanggang sa maging tinig ng isang bansa, ang boses niya ang naging paraan niya upang maipahayag ang lahat ng kanyang nararamdaman, lungkot, pangarap, at pag-ibig. Sa kabilang banda, si Kokoy Laurel, na lumaki sa isang pamilyang may dugong politika at sining, ay natutong magmahal ng musika bilang simbolo ng karangyaan at kultura. Ngunit nang magtagpo ang landas nila sa mundo ng pelikula at awitin, nagbago ang lahat. Ang musika, na dati bahagi lamang ng kanilang karera, ay biglang naging wika ng kanilang puso. Hindi nila kailangang magsalita ng diretsahan. Sapat na ang pagkanta nilang magkasabay upang maiparamdam ang koneksyon na tila isinulat ng tadhana. Sa bawat duet nila, ramdam ng mga manonood ang kakaibang kilig at lalim. Hindi lang basta kanta ang binibigay nila sa publiko, ito ay isang emosyonal na paglalakbay. Kapag umaawit sila ng mga klasikong love songs, may kakaibang tensyon sa hangin, parang dalawang pusong nagsasayaw sa himig ng pag-ibig na hindi alam kung saan patutungo. Ang bawat nota ay may kasamang buntong hininga, at ang bawat tinginan ay may mga lihim na tanong. Maraming beses nang nasabi ng mga tagahanga na iba ang kislap sa mga mata nila kapag magkasama. Para bang sa likod ng mikropono, sa bawat linya ng kanta ay may mga salitang hindi kailanman lumabas sa kanilang mga labi, pero malinaw na maririnig sa puso ng bawat nakikinig. At iyon ang himala ng musika. Para kay Nora at Kokoy, ang kakayahan nitong magsilbing tagapamagitan ng damdamin. Kung sa ibang tao, kailangan pa ng mahabang usapan para magkaintindihan, sila, isang awitin lang at nagkakaunawaan na. Kapag nagkaharap sila sa entablado, tila nawawala ang mundo. Ang natitira lang ay dalawang kaluluwang nagtatagpo sa gitna ng liwanag ng spotlight. Ang kanilang mga tinig ay tila magkaibang kulay na kapag pinagsama, lumilikha ng isang pintura ng pagmamahalan, banayad, maramdamin at totoo. Kahit sa katahimikan, ang kanilang mga puso ay marunong umawit. Kaya nga tinawag ng marami ang kanilang relasyon bilang a love through music, isang pag-ibig na hindi kailangang sambitin, dahil ang bawat himig na kanilang binuo ay sapat nang magsabi ng mahal kita, ngunit hindi naging madali ang lahat. Tulad ng isang awiting may mataas at mababang nota, ang kanilang relasyon ay dumaan din sa mga pagsubok. May mga panahong kailangan nilang maghiwalay, hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kundi dahil sa mga pangarap na kailangang habulin. Si Nora, bilang superstar, ay kailangang tahakin ang landas ng kasikatan, samantalang si Kokoy ay kailangang gampanan ang mga responsibilidad ng kanyang pamilya. Ngunit kahit na lumipas ang panahon at nagbago ang mga direksyon ng kanilang buhay, nanatiling buhay sa mga puso ng fans ang alaala ng kanilang duet, isang paalala na minsan may dalawang taong nagmahal ng tahimik sa wika ng musika. Minsan, sa mga lumang recording o pelikulang sabay nilang ginawa, kapag pinakinggan mo muli ang mga awitin, maririnig mo ang emosyon na hindi peke. Hindi iyon basta performance, may katotohanan sa bawat linya. Kapag inaawit ni Kokoy ang mga linyang puno ng paghanga at sinasagot iyon ni Nora ng boses na malambing pero may taglay na lungkot, alam mong may sinasabi ang mga iyon na lampas sa script. Ang mga tagahanga, lalo na yung mga nakasaksi sa kanilang kapanahunan, ay madalas sabihin, naririnig namin ang pagmamahalan nila sa kanta. At totoo iyon. Ang musika ang naging tahimik nilang liham sa isa't isa, mga kantang hindi kailanman naluma dahil sa bawat pag-awit, nabubuhay muli ang damdamin ng dalawang pusong minsang nagkaintindihan sa pagitan ng mga nota. Ang mga awitin nilang magkasama ay naging simbolo rin ng pag-asa at nostalgia. Para sa mga fans, hindi lang ito mga love songs, ito ay mga pahina ng kasaysayan ng kanilang pag-ibig. Kapag naririnig ng mga tao ang kanilang duet, bumabalik ang mga alaala ng isang panahong mas simple ang lahat, kung kailan sapat na ang isang kanta para kiligin ka.
At ang boses ni Nora at Kokoy ay parang musika ng kabataan at pag-ibig. Sa tuwing pinapatugtog ng radyo ang kanilang mga duet, marami pa ring natitigilan, napapangiti, o minsan napapaluha. Hindi dahil sa kanta lang, kundi dahil sa damdaming dala nito isang paalala ng pag-ibig na kahit sandali lang ay naging totoo. Ngunit marahil ang pinakamagandang aspeto ng lahat ay kung paanong nanatiling marangal at may respeto ang kanilang koneksyon kahit matapos ang lahat. Hindi sila kailanman nagbangayan o nagbato ng masasakit na salita sa publiko. Sa halip, pinanatili nilang isang maganda at marangal na alaala, ang lahat isang patunay na ang tunay na pag-ibig, kahit hindi nagtagumpay sa realidad, ay maaring manatiling buo sa musika. Sa tuwing umaawit si Nora ng malulungkot na kanta, maririnig ng mga fans ang tinig ni Kokoy sa isip nila. At sa bawat pagkakataon na si Kokoy ay umawit ng mga klasikong awitin, nararamdaman pa rin ng mga tao ang presensya ni Nora. Parang isang duet na kahit matagal nang natapos, patuloy pa rin tinutugtog ng panahon. Kung iisipin, kakaiba talaga kung paano nagiging tulay ang musika sa mga taong may malalim na koneksyon. Sa kaso ni Nora at Kokoy, ito ang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin sila. Hindi dahil sa mga intriga, kundi dahil sa musika nilang nag-iwan ng marka. Sa likod ng mga nota may isang kwento ng dalawang pusong nagtagpo sa tamang panahon pero hindi sa tamang pagkakataon. Ngunit sa halip na matapos sa lungkot, pinili nilang ipagpatuloy ang pag-ibig sa ibang paraan sa pamamagitan ng awitin. Kaya nga hanggang ngayon, kapag naririnig mo ang kanilang mga duet, maririnig mo rin ang bulong ng panahon na may mga pag-ibig na hindi kailangang magtagumpay para maging totoo dahil sapat na ang musika upang patunayan na minsan nagmahal sila ng buong puso. Sa dulo, marahil iyon ang tunay na kahulugan ng kanilang silent language. Hindi nila kailangang magsalita, magpaliwanag, o magtapat sa harap ng kamera. Ang musika na mismo ang nagsilbing tagapagsalita ng kanilang damdamin. Sa bawat awitin, ipinahayag nila ang mga salitang hindi kailanman nasabi mahal kita, na-miss kita, hanggang dito na lang. At sa bawat kanta, ibinahagi nila sa mundo ang isang uri ng pag-ibig na bihira at tunay. Kaya kahit lumipas ang mga dekada, patuloy pa rin silang sinasamba ng mga tagahanga, hindi lamang bilang mga artista, kundi bilang dalawang taong pinagtagpo ng musika at pinaghiwalay ng tadhana, ngunit nanatiling magkaugnay sa puso ng bawat awit. Sa pagtatapos ng lahat, masasabi natin na ang musika ang naging tulay ng isang pag-ibig na hindi kailanman nawala. Sa pamamagitan ng mga kanta, nabigyan ng boses ang mga damdamin nilang itinago sa katahimikan. At sa tuwing maririnig natin ang kanilang mga awitin, para tayong saksi sa isang pagmamahalang walang hanggan na kahit hindi na kailangang ipaliwanag, ay ramdam na ramdam ng puso. Nora at Kokoy, dalawang kaluluwang pinagtagpo ng musika, dalawang pusong nagmahal sa pamamagitan ng awitin, at dalawang pangalan na magpakailanman ay aawitin ng panahon. Sa paglipas ng panahon, hindi maikakaila na ang mga awitin ni Nora Honor at Kokoy Laurel ay naging bahagi na ng pambansang alaala. Sa bawat tugtog ng kanilang duet, may kasamang buntong hininga mula sa mga fans na minsang naniwala sa pag-ibig na ipinadama nila. Para bang sa bawat pagkanta nila ng mga klasikong love songs, muling bumabalik ang mga panahong simple lang ang lahat. Ang tanging kailangan lang ay isang magandang tinig at isang tapat na puso. Ngunit sa likod ng mga ngiti sa entablado at ng palakpak ng mga tao, may mas malalim na katotohanang bumabalot sa kanilang musika. Ito ay naging bahagi ng kanilang buhay, ng kanilang mga alaala, at ng mga damdaming hindi na kailanman naulit sa parehong paraan. Para kay Nora, ang bawat awitin ay parang pahina ng kanyang personal na diary. Sa bawat linya ng kanta, naroon ang mga damdaming minsan niyang itinago sa ilalim ng kanyang matapang na imahe bilang superstar. Ngunit kapag katabi niya si Kokoy sa entablado, nagiging totoo siya, hindi bilang artista, kundi bilang babae na marunong magmahal, masaktan, at umasa. Kapag kinakanta nila ang mga linya ng pag-ibig at pangungulila, mararamdaman mong hindi iyon basta script o rehearsal lang. May mga bahagi ng puso nilang nakapaloob sa bawat nota. Para bang bawat kanta ay patikim ng katotohanan na hindi nila kailanman inamin ng direkta na sa likod ng bawat performance ay may totoong damdamin na dahan-dahang binuo ng musika. Si Kokoy naman, nakilala sa kanyang edukado at mahinahong personalidad, ay tila natutong magmahal sa paraang artistiko. Sa tuwing kakanta siya kasama si Nora, nagbabago ang tono ng kanyang boses, nagiging mas malambot, mas personal, at mas maramdamin. Maraming beses na rin niyang nasabi sa mga panayam
Nakakaiba talaga ang karisma ni Nora at hindi mo kailangang pilitin ang emosyon kapag siya ang kaharap mo. Kaya nga sa mga duet nila, may natural na lambing at pagkakaintindihan na bihirang makita sa ibang pares. Hindi ito basta chemistry. Ito ay koneksyon ng dalawang pusong pareho, ang sinasabi kahit walang salita, at iyon ang dahilan kung bakit napakatindi ng epekto ng kanilang mga awitin, hindi lang sa kanila, kundi sa lahat ng nakikinig. Sa bawat kanta nilang magkasama, tila may kasamang kwento ng buhay. Kapag masaya sila, ang mga tinig nila ay magaan at puno ng ngiti. Kapag may lungkot o distansya sa pagitan nila, maririnig mo iyon sa bigat ng kanilang pag-awit. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit napakaraming fans ang nahook hindi lang sa kanilang boses, kundi sa emosyon ng bawat duet. Ang mga tao, kahit noon pa man, ay marunong makiramdam, alam nila kapag totoo ang nararamdaman ng dalawang taong nagkakasabay sa pag-awit. At sa kaso ni Nora at Kokoy, iyon ang dahilan kung bakit ang kanilang musika ay hindi lang basta awitin, kundi salamin ng kanilang puso. Ang musika rin ang naging dahilan kung bakit kahit hindi sila nagkatuluyan sa totoong buhay, nanatili silang magkaugnay sa alaala ng mga Pilipino. Tuwing maririnig ng mga fans ang kanilang duet, mararamdaman pa rin nila ang what if na bumabalot sa kanilang kwento. Paano kung sila talaga? Paano kung nagkatuluyan sila? Ito ang mga tanong na paulit-ulit na bumabalik sa tuwing maririnig ang kanilang mga kanta. Ngunit marahil iyon ang ganda ng kanilang kwento. Hindi kailangang magkatuluyan para maging totoo ang pag-ibig. Ang kanilang mga kanta ang nagpapatunay na may mga damdamin na hindi kailangang tapusin. Sapat nang maramdaman mo ito sa musika at magpakailanman buhay ito sa bawat linya. Hindi rin maikakaila na ang impluensya ng kanilang duet ay tumagos sa maraming henerasyon. Maraming magkasintahan, mag-asawa, at maging mga taong nagmahal ng lihim ang nakaka-relate sa kanilang mga awitin. Ang mga kanta nila ay naging parang salamin ng mga relasyong hindi natuloy, ng mga pag-ibig na naputol sa gitna, ngunit na natiling totoo hanggang dulo. May mga fans pa nga na nagsasabing, kapag gusto kong maalala ang unang pag-ibig ko, pinapakinggan ko sina Nora at Kokoy. Ganito kalalim ang marka ng kanilang musika, ito ay hindi lang nakatala sa kasaysayan ng showbiz, kundi sa puso ng mga tao. Ngunit sa kabila ng mga alaala at himig ng kanilang pag-ibig, may isa pang bagay na kahanga-hanga sa kanila, ang respeto. Hindi man sila nagkatuluyan, nanatili ang paggalang at pagkakaibigan sa pagitan nila. Sa tuwing nababanggit ang isa, laging may ngiti at pagmamahal ang tono. Hindi sila kailanman naging bahagi ng mga malalabong intriga o bitter na paghihiwalay. Para bang nauunawaan nila na ang pag-ibig nila ay mas mataas kaysa sa ordinaryong relasyon, ito ay isang uri ng pagmamahal na sinelyuhan ng musika at panahon. Sa bawat pag-awit nila, hindi nila kailangang magpaliwanag. Ang kanta na mismo ang kanilang alaala. Sa bawat dekadang lumipas, patuloy na ginugunita ng mga fans ang tambalan nila bilang isa sa pinakatotoong love teams sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit hindi sila nakakalimutan, dahil ang koneksyon nila ay hindi lang itinakda ng kamera o script, kundi ng musika. Sa tuwing umaawit si Nora sa kanyang mga concert at maririnig ng mga tao ang mga kantang dati nilang duet ni Kokoy, mararamdaman ng lahat na parang nasa entablado pa rin silang magkasama. Sa bawat ngiti ni Nora, sa bawat mahinang titig, sa bawat pagtigil niya bago umawit ng matinding linya, alam ng mga fans, iyon ay para kay Kokoy. At kahit hindi na niya sabihin, ramdam ng lahat ang mensahe na sa puso niya may awiting minsan nilang pinagsaluhan na hindi kailanman namatay. Sa kabilang banda, si Kokoy, tuwing nagkakaroon ng pagkakataon, ay laging marunong magpasalamat kay Nora, hindi lamang bilang dating kapartner, kundi bilang taong nagbigay inspirasyon sa kanya. Sa ilang panayam, maririnig mo sa kanyang boses ang nostalgia, yung lambing na halatang may bahid ng alaala. Hindi mo kailangang pilitin, mararamdaman mo na hanggang ngayon, malalim pa rin ang koneksyon. At sa mga sandaling iyon, parang muli mong maririnig ang kanilang duet sa hangin, ang boses ni Nora na malamig at maramdamin, at ang boses ni Kokoy na banayad at puno ng respeto. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang kwento nila ay patuloy na sinusubaybayan at pinag-uusapan kahit ilang dekada na ang lumipas. Hindi dahil sa mga kontrobersya, kundi dahil sa katotohanang may dalawang taong nagmahal sa paraang malinis, marangal, at totoo sa pamamagitan ng musika. Sa panahon ngayon kung saan ang mga relasyon ay madalas ipinagsisigawan sa social media, nakakapanibago at nakakaantig isipin na may pag-ibig na tulad ng kina Nora at Kokoy, tahimik, maramdamin, at ipinahayag lamang sa wika ng mga nota. Ang kanilang awitin ay naging tahimik na panata na kahit mawala man ang lahat, mananatili ang pag-ibig sa himig.
At sa bawat pagtatapos ng kanilang mga duet, sa huling linya ng kanta, sa sandaling sabay nilang ibinababa ang mikropono at nagkakatinginan, doon mo mararamdaman ang kabuuan ng kanilang silent language. Wala nang kailangang salita, naroon ang pag-ibig, naroon ang respeto, naroon ang alaala. Isang awitin na walang hangganan dahil sa bawat puso ng mga tagahanga, patuloy pa rin itong tumutugtog. Sa huli, masasabi nating ang mga kanta ni Nora Honor at Kokoy Laurel ay hindi lang bahagi ng lumang panahon. Ito ay patuloy na nagiging inspirasyon sa mga taong naniniwala na ang musika ay kayang magsalita para sa ating puso. Dahil tulad ni Nora at Kokoy, may mga damdamin tayong hindi kayang ipahayag sa salita, ngunit kaya nating iparinig sa isang awitin. At sa sandaling marinig natin ang kanilang mga tinig na magkasabay, muli nating mapapatunayan. May mga pag-ibig na hindi kailangang ipaliwanag dahil sapat na ang musika upang ipakita kung gaano ito katotoo.